Hindi naman nagtagal, ay biglang nagring ang aking cellphone. Si Ate Kim ang nasa kabilang linya. Bumubulong to sa pagsasalita nang sagutin ko ang kanyang tawag. Hindi ko pa siya masyadong marinig, pero sinabihan ko na siya sa nangyari kay Mama. Ate, si Mama kasi, sinugod sa hospital. Sabi ko kay Ate Kim. Bakit? Ano nangyari kay Mama? Tanong naman niya sa akin. Galit na galit kasi sa'yo si Mama kahapon pa. Tinatawagan ka daw niya, hindi ka man sumasagot. Natataranta kong sabi sa kanya. Narinig kong napabuntong hininga naman si Ate Kim mula sa kabilang linya. Kaya ayun, kanina biglang inatake sa puso. Namumutla siya nung una hanggang sa hinimatay na siya ng tuluyan. Susunda din ako kay Mama sa ospital ngayon. Sabi ko pa kay ate, umuwi ka na dito ate. Pasensya ka na ate pero kasi alam ko walang pambayad sila Mama sa ospital. Kanina inaangal pa din yung pambayad sa kuryente. Mapuputulan na daw tayo. Nahihiya ko pang sabi sa kanya. Bakit? Nagpadala ko sa kanya nung nakaraan ah. Bakit mapuputulan? Naiinis nitong tanong sa akin. Hindi ko alam ate. Basta sabi niya hindi ka naman doon nagpapadala ng allowance para ngayong buwan. Ate, umuwi ka na muna dito. Pagmamakaawa ko kay Ate Kim. Sila Mama naman kasi? Sige, send mo sa akin sa ospital at pupuntahan ko si Mama. Ayokong umuwi na dyan sa bahay. Rerenta na lang siguro muna ako ng apartment. Bunso, kung gusto mo doon ka na lang muna sa akin habang nakabakasyon pa ako. Hindi na din siguro ako magtatagal sa bakasyon ko dito sa Pinas. Babalik na lang ako kaagad sa Dubai. Doon ko na lang tatapusin ang remaining days ng bakasyon ko. Ang awkward naman na magsasama-sama pa kami ni Nicole sa iisang bahay. Alam mo naman mga kapitbahay natin dyan. Kung nalaman ko lang na maaga na ganyan ang sitwasyon, hindi na sana ako nagpunta pa sa bahay. Nakakasama ng loob sila Mama. Sabi pa ni ate sa akin. Kaya nga ate, puro chismoso pa naman dito. Simula kahapon, naku sa Aling Nilda, naging tampulan ka na naman sa chismisan nila. Hindi ko alam kung ano mang sinasabi nila. Kasi kapag dumadaan ako, humihinto naman sila sa pagkukwentuhan. Pasensya ka na talaga ate, nung nakaraan ko pa gustong sabihin ng tungkol dito sa'yo. Pero sobrang nalason na nila Kuya Matthew yung utak nila Mama. Laging dahilan nila, kapag nakasampan na si Kuya Matthew, ganito, ganyan, ay ewan. Saka ayun, bigla na lang natanong sa akin nila Aling Milda na nakita ka daw nilang bumaba sa taxi. Kaya alam ko nang ibig nilang sabihin. Sabi ko naman kay ate, hayaan mo yung mga chismosa na yan. Wala tayong mapapala sa kanila. Sige na bunso, mag-asikaso na muna din ako. Basta send mo sa akin kung saang ospital at floor na confined si Mama. Mag-book na din ako ngayon ng ticket ko pa uwi. Sagot naman niya sa akin. Okay ate. Maiksi kong sagot, saka ko binaba ang tawag na yon ni ate. Nang maayos ko lahat ng mga gamit ni Mama, ay dumiretso na ako sa ospital na sinend sa akin ni Papa. Pinaalam ko din sa kanila ng pagtawag ni Ate Kim sa akin. Nanginang naman ang mga mata ni Mama nang marinig niyang pauwi na si Ate Kim at pupunta na to sa ospital. Kinahaponan din ng araw na yon ay dumating na si Ate Kim sa ospital. Dumiretso agad siya sa kwarto ni Mama. Iniwasan naman ni ate na banggitin ang dahilan na naging kaguluhan sa bahay. Siguro ay dahil iniiwasan ni ate na sumama na naman ang loob nila Mama sa kanya. Kamusta ng pakiramdam mo Mama? Tanong ni Ate Kim. Maayos-ayos naman na. Gabriel, tanungin niyo ngayong doktor kung kailan ako pwedeng umuwi. Sayang lang ibabayad dito sa ospital. Pandagdag na din natin yan sa pambayad ng kuryente. Sabi ni Mama. Hay Mama, ayan ka na naman. Huwag po kayo mag-alala. Bibigyan kita ng pambayad sa kuryente. Sa kanyang allowance nyo. Hayaan nyo munang matingnan kayo ng doktor. Sabi naman ni ate. Oo nga pala Kim. Yung kapatid mo huwag mo kalimutan ang pang-tuition niya. Total finance naman niya. Alam ko masama ang loob mo sa amin at sa kapatid mo. Pero nandyan na yan. Wala na tayong magagawa. Sayang naman kung ngayon pa siya hihinto. Ilang buwan na lang graduating na siya. Naisip ko lang baka hindi talaga kayo ni Matthew para sa isa't isa. May manliligaw ka namang Amerikano sa Dubai, diba? Mahinahong sabi naman ni Papa.
Hindi naman umimik si ate. Naglabas lang siya ng cash at inabot yon kay Papa. Ayan ma, pa, ang para sa pang tuition ni Nicole. Ito naman yung pang-allowance nyo. Sa hospital bill, ako na pong bahala. Pero hindi na ako dediretso sa bahay. Mangungupahan na lang po ako ng apartment habang nagbabakasyon ako. Si Bunso doon na muna sa akin titira. Nagpabook na rin naman po ako ng ticket pabalik ng Dubai. Pinatawag na din kasi ako kaagad ng boss ko. Hindi daw magawa na maayos ng kapalitan kung trabahong iniwan ko. Pagdadahilan na lang ni ate sa kanila, nanginang naman ang mata ni mama at naging mabait bigla kay ate nang makita ang kapal ng inabot ni ate kay papa na tagi 1,000. Ah, ganun ba anak? Sige, kung bahala. Kung anong sa tingin mong komportable ka. Maamong sabi ni mama. Pero anak, may hihilingin lang kami sa'yo ng papa mo bago ka bumalik sa Dubai. Pahabol na sabi naman ni mama. Ano yun ma? Tanong naman ni ate. Kahit naiinis na, ay magalang pa rin to makipag-usap kila papa. Anak, hindi naman pwedeng lumakaan siya ng kapatid mo nang hindi nakakasal. Isa pa sasampan na sa barko si Matthew. Baka gawin lang disgrasyadang kapatid mo. Nakita kong namula sa inis si ate, pero hindi siya sumagot kay mama. Sana naman anak bago ka bumalik ng Dubai, kahit pahiramin mo lang kapatid mo ng pangkasal niya, ibabalik na lang niya yun pagsampa ni Matthew. Mabait na sabi ni mama. Nanatiling tahimik lang si Ate Kim. Hindi siya nagsalita pero tumango lang siya kila mama. Nagdahilan na lang muna siya kila mama na bibili muna kami na makakain sa restaurant. Wala rin naman kami mapupuntahan kung makikipagtalo si Ate Kim kay mama dahil ipagtatanggol lang ni Papa si Ate Nicole. Kaya lumabas na din kami kaagad nang pumayag sila papa na paalam ni ate. Malaking ngiti naman ang rumihistro sa mukha nila mama nang sumang-ayon si Ate Kim sa pagbibigay niya ng pera para maikasal si Ate Nicole kay Kuya Matthew. Nicole POV. Nakaupo ko sa may silya sa labas ng aming balkon. Napapangiti ako na makaalis na si Ate Kim sa aming bahay. Mahal ko ang aking kapatid. Ngunit nagkataon lang na iisang taong minahal namin. Umakyat na din sila mama sa kanilang kwarto sa sobrang galit kay Ate Kim. Nagkaroon na ako ng kutob na ngayong araw ang dating ni Ate Kim para magbakasyon dito sa Pilipinas. Batay sa huling video call namin nang sabihin ko sa kanya ang tungkol sa last tuition fee na babayaran ko. Finals na din kasi, ilang buwan na lang at gagraduate na ako. Kagaya ng napagkasundoan namin nila mama at papa, hindi ko binanggit kay ate ang tungkol sa aking pagbubuntis. Dahil siguradong hindi na ito magpapadala sa amin ng sustento, lalo na kapag nalaman niya kung sinong ama ng pinagbubuntis ko. Magdadalawang 3 buwan na din ang dinadala ko sa akin sila pupunan. Hindi ko inagaw kay ate si Matthew. Una naman taga kami nagkakilala ni Matthew bago pa man maging sila ni ate ng biglaan. Kasamahan ko siya sa banda sa dati naming tinutugtugan. Noon pa man ay gusto ko na talaga si Matthew. Kaya lamang ay naunahan ako ng aking kapatid na maging boyfriend ito. Nanligaw sa akin noon si Matthew, pero hindi ko pa siya gusto noon. Narealize ko na lang na may pagtingin din ako sa kanya nang ipakilala ko na sa kanya si Ate Kim. Nakaramdam na ako na matinding pagsaselos ng palagian na silang lumalabas hanggang sa malaman ko na isang araw na sinagot na pala to ni Ate Kim. Akala ko ay wala na akong pagkakataon para mapaibig tong muli. Pero nakahanap ako ng butas para mahulog ang loob nito sa akin muli. Nakakuha naman ako ng magandang pagkakataon na palagi makasama muli si Matthew. Na mapagdesisyon na ni ate na mag-abroad sa kabila ng pagpayag niya na ma-engage bago pa man siya umalis patungong Dubai upang masecure ang relasyon nila kay Matthew. Dapat ay 1 taon lang ang kanyang kontrata hanggang sa na-extend siya ng na-extend, kaya nagtagal bago siya makauwi ng Pilipinas. Dahil sa close kami ni Ate Kim, ay palagi nagsasend sa akin ng picture si ate ng mga nagiging gala niya at gimmick sa Dubai, kasama ang kanyang mga kaibigan. Dahil sa open country na din ang Dubai, hindi na problema na magkasama mga lalaki at babae sa gimikan doon. Sinariwa ko sa aking alaalang nangyari sa aming buhay. 6 na buwan ang nakakalipas. Nakukwento na sa akin ni ate
na mayroon siyang naging maliligaw na Amerikano at araw-araw tong tumadaan sa kanya sa trabaho para maghatid ng kung ano-ano mga regalo at pagkain. Kahit pa sinasabihan na niya tong may fiancé na siya, ay hindi pa rin to tumitigil. Manuyo sa kanya lahat ng yun ay intensyon kong ipaalam kay Matthew na dinadaan ko sa mga biro. Pinapakita ko sa kanya ang mga picture ng mga binibigay ng kano kay ate na sa totoo lang ay binibigay naman niya sa mga kaibigan. Isang araw pumunta si Matthew sa bahay ng lasing na lasing. Kinausap niya sila mama at umiiyak siya dahil may mga kaibigan ni ate na nagtatag na naman sa kanyang fake account na kasama niya yung Amerikanong manliligaw niya na lagi nilang pinag-aawayan. Lahat din ng mga kasama ni ate sa kanyang picture ay mga kaibigan niya na may mga partner din ng iba't ibang lahi. Usually, sa mga to ay may mga boyfriend na Amerikano. Naglabas ang sama ng loob sa amin si Matthew sa mga hinanakit sa paulit-ulit na pinag-aawayan nila ni Ate Kim. Nakuha ko naman ang magandang oportunidad na yon para umentrada. Si Mama lang ang nakakaalam ng lahat na nangyari sa akin at muntik na ako magpakamatay noon nang malaman kong engaged na si ate at si Matthew. Ma, alam niyo sa Ate Kim din naman kasi, bakit na tinatanggap yung mga binibigay nung kano kung wala lang sa kanya? Hindi din naman kasi malalaman natin yun kung hindi sinasabi ni Ate Kim Panunulsol kong sabi kila Mama habang nakita kong nakasubsob na umiiyak si Matthew. Matthew, baka naman hindi taga kayo para sa isa't isa ni Kim. Tingnan mo na lang, una sa edad niyo pa lang, mas may edad sa iyo si Kim. Saka isa pa, may ambisyon kasi taga yung anak kong yon. Hindi ba kayo naman taga ni Nicole yung unang nagkamabutihan? Sabi naman ni Mama kay Matthew. Tutol din to sa relasyon nila ni ate. Dahil kung magkakatuluyan na Ate Kim ang Amerikano nitong manliligaw, ay sigurado mas tiba-tiba sila. Ewan ko nga ba sa'yo Matthew, kayo naman ang magkaedad din ni Nicole. Siyempre si Kim hahanap din yun ng taong kaedad niya, yung kaparehas ng utak niya. Masyado kang bata para kay Kim. Sabi naman ni Papa sa kanya. Tito, pasampa na rin naman ako sa barko. Kaya nga ako nagsisikap para mabigyan ko ng magandang buhay si Kim. Sagot naman nito kila Papa. Ihayaan mo lang siguro si Kim kung anong gusto niyang gawin sa buhay niya. Kung kayo kahit anong mangyari magiging kayo pa rin sa huli. Engaged pa lamang naman kayo, hindi ba? Yung iba nga dyan kasal na pero bigla pa rin naghihiwalay. Mas maigi na rin siguro yan. Mas maaga pa yung nalaman nyo na hindi kayo compatible. Sagot naman ni Papa. Hindi naman umimik si Matthew. Nagpaalam na din siya kay Mama at umuwi na sa kanila. Naawa man ako kay Matthew, pero kinausap ko na lang sila Mama. Sayang din naman ang pagkakataon kung mapupunta lang si Matthew sa iba, lalo pa kung makakasampa na to bilang kapitan ng barko. Sayang ang ginastos ni Ate Kim para sa kanya. Nagdaan ng mga araw at palagi ang naging pag-aaway ni Matthew at ni Ate. Dahil ito sa lalaking lagi nakakasama ni Ate Kim sa kanyang picture. Kaya naman palagi kong niyayaya si Matthew na mag-inom. Hanggang sa isang araw, ay naungkat namin sa usapan ng nakaraang panliligaw niya sa akin. Alam mo Nicole, dapat kasi ikaw na lang talaga. Bakit ba kasi ayaw mo sa akin noon? Tanong nito sa akin. Napaparami na din ang aming iniinom ng mga sandaling yon. Matthew, magtigil ka nga dyan. Engage ka na sa kapatid ko. Kahit pa sabihin kong gusto kita, wala na din namang silbi. Pagpapakipot kong sagot sa kanya, tumingin naman siya sa akin. Napahinto siya sa paglagok ng kanyang inumin dahil sa palagi naming pagsasama ay naramdaman kong nahulog na muli ang loob sa akin ni Matthew. Makikita sa lagkit ng kanyang mga tingin ang matinding pagnanasa sa akin. Mag-iisang buwan na din kasi magmula nung hindi na siya kausapin ni Ate Kim dahil sa pagsiselos niyang wala namang tagang basihan. Ako ang lagi nagiging takbuhan niya tuwing sumasama ang loob niya sa aking kapatid. Bahagya niyang inilapit ang kanyang mukha sa aking mukha. Wala naman siguro masama kung ituloy natin ang naudlot nating nakaraan. Di ba nga sabi ni na Tito, engaged pa lang kami. Baka nga hindi talaga kami para sa isa't isa ni Kim. Nasasakal na din ako sa palaging pag-aaway namin. Saad nito sa akin. Ramdam ko ang bawat paghinga niya sa lapit ng mukha nito sa aking mukha.
Matthew? Wag! Ayokong saktan si Ate Kim. Isa pa siya nagpapaaral sa akin. Sagot ko pa sa kanya. Bahagya akong umiwas sa kanyang mapang-akit na pagkilos, pero hindi ko kayang pigilan din ang aking sarili. Wala naman siya magagawa, Nicole, kung tayo talaga magkakatuluyan. Isa pa, masaya na din yung sa piling ng kano niya dun. Sagot nito sa akin. Saka niya inangkin ng mariin ang aking mga labi. Naramdaman ko lang din ang pagsunod sa agos ng aking katawan. Parehas kami nagpakalunod sa sensualidad na aming nararamdaman. Tinanggal niya ang aking saplot at hinubad na din niya ang kanyang damit. Bumungad sa kanya ang malulusog kong napalunok naman si Matthew na makita niya ang tindog ng aking dibdib. Kulay rosas pa ang paligid ng akin. Dahil sa bata pa ako, 22 pa lang ako ng mga sandaling yon, pero mas may karanasan na ako sa aking kapatid. Kahit kasi matagal na sila mag-boyfriend ni Matthew, ay hindi pa rin to nagpapagalaw dahil pinapractice niya ang no sex until marriage. Napahiga naman siya sa aking dibdib na siyang ay matapos na. Nabaglit na sa aking isipan na fiancé ng aking kapatid ang aking katalik na mga sandaling to. Basta ninamnam ko lang ang sarap ng mga sandali. Nang bumalik kami sa realidad, ay hindi naman kami nagkailangan ni Matthew. Inamin ko kay Mama at Papa ang nangyari sa pagitan namin ni Matthew. Binantaan ko sila magpapakamatay ako kung pipilitin nila akong hiwalayan to. Dahil sa alam kong paborito ako nila Mama, hindi naman to tumuto sa kagustuhan ko. Tutal, ay ayaw naman taga nila makasal si ate kay Matthew. Dahilan ni Papa, ay hindi na to magbibigay sa kanila kapag nakasal ng mga to. Dahil din sa pangako ni Matthew na kapag nakasampa na siya sa barko, ay magbibigay siya kila Mama, pumayag silang sa bahay na to manirahan kasama ko. Binili na lang ako ni Papa na huwag munang sabihin kay ating sitwasyon. Total ay nag-i-enjoy naman to sa kanyang buhay sa abroad. Iniisip nila makakahanap pa si ate na mas mayaman kung makakapag-asawa to ng foreigner. Lalo na ngayon na may kanon aali-aligid kay ate. Ilang buwan ang nakalipas at nagbunga ng pagsasama naman ni Matthew. Bihira na din niyang makausapin si ate dahil din sa utos sila Mama na huwag muna magbago ng pakikitungo kay ate para hindi ito maghinala sa namamagitan sa amin. Kaya kahit papaano, ay kinakausap pa rin niya to paminsan-minsan. Aniya ni Mama, tapusin muna lahat ng trainings at kung pag nakakontrata niya si Matthew, ay saka na nito aminin ang lahat kay ate. Hanggang sa dumating ng araw na nagkagulo na ang lahat dahil sa pagsupresa ni ate sa aming lahat. Napangiti na lang ako dahil hindi ko na kailangan pang magpaliwanag kay ate. Mabuting siya na mismo nakatuklas ang lahat. Salamat na lang din sa makakatingdilan ng mga chismosa sa aming lugar na mabilis mapaniwala sa mga kwento kong gawa-gawa tungkol sa aking kapatid. Malaki ang naitulong ng mga ito para makuha ko ng buong buo ang loob ni Matthew at kasuklaman nito si Ate Kim.